O aming dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat for such a blessing and privilege na meron kami ngayon na kami ay nagkatipon upang mapakinggan ang inyong mga salita. Ito po ay malaking pagpapala sa amin dahil hanggang ngayon ay nangungusap ka sa aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong mga salita na siyang magtatama sa amin, magre-rebuke sa amin, magte-train sa amin into righteousness. And so, Lord, we are thankful. Tulad po ng sinabi ng psalmist that it is better to be in your presence, it is better to be in this place than 1,000 elsewhere. And in your light, in the light of your revelation, we see light. So help us, Father, as we listen to your words. Tulungan niyo po kami na hindi lamang maging tagapakinig ng iyong mga salita, kundi tagaganap ng mga ito. Tulungan niyo po na hindi ito manakaw ng kaaway sa aming puso't isip at hindi ito humantong sa walang kabuluhan, kundi magdulot ito sa amin ng pag-abante sa kabanalan. Tulungan niyo po ang iyong lingkod sa kanyang kahinaan, ay kayo po ang kanyang maging kalakasan. Tulungan niyo po siya sa kanyang pananalita at kayo lamang, Panginoon, ang tanging maiangat sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni Jonathan Edwards at patungkol sa kayabangan na sinalin ko sa Tagalog ay ganito yung kanyang pagkakasabi. Alalahanin mong ang kayabangan ang pinakamatinding nakakalasong ahas na naninirahan sa puso. Ito ang pinakamalaking sumisira sa kapayapaan ng kaluluwa at sa matamis na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Ito ang kauna-unahang kasalanang umiral at siyang pinakapundasyon ng buong kaharian ni Satanas. Ito rin ang kasalanang pinakamahirap bunutin sa puso at siyang pinakatago, pinakatuso at pinakamapanlinlang sa lahat ng masasamang pagnanasa. Madalas pa nga itong pumapasok ng hindi namamalayan sa gitna ng ating relihiyon at kung minsan ay natatago pa sa anyo ng pagpapakumbaba. At ako'y nag-agree sa sinabi dito ni Jonathan Edwards na ang kayabangan ay mapanganib. Ito ay tutungo sa pagkawasak, sisira ng ating fellowship with Christ at maging sa ating mga kapatid sa Panginoon. At ito ay minsan ay natatago pa sa anyo ng pagpapakumbaba. Sa panlabas ay mukhang mapagkumbaba, ngunit sa kalooban ay puno ng kayabangan. Ito rin ang kasalanan na kahit na tayo ay mananampalataya na, ay mahirap tanggalin sa ating puso. At sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral concerning the topic about pride, ay tinignan natin una kung ano pa ang kahulugan ng kayabangan ng salitang ito. Maraming mukha ang kayabangan at wala isang definition o meaning na eksaktong may ilalarawan ang lahat ng anyo ng kayabangan. Ngunit may kita natin is that what all manifestations of pride have in common is that they place self at the center. Ibig sabihin, ang isang mayabang ay meron siyang mataas na pagtingin sa kanyang sarili. A proud person is full of himself, consumed with himself, and he has a very high view of himself. As Puritan Thomas Watson has said that a proud person is a self-worshipper. At ang kayabangan is viewed as the foundational root of all human sin. There are numerous sins that are result of our pride. One writer said that pride rots the soul. Every sin you think of can be traced back into the sin of pride.
At ang pinakamahalaga na we need to understand pagdating sa pride is that God hates it. Ang kayabangan ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. At paulit-ulit makikita natin sa salitaan niya that God opposes the proud. Sinabi pa sa Proverbs 16 and following, makikita natin dito kung ano yung inuna ng sinulat, kung ano yung una na sinulat ng author ng Proverbs na kasuklam-suklam sa Diyos. Sabi doon, sa Tagalog, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. At ang unang binanggit niya, ang mga palalong mata. Or sa English ay haughty eyes. Isang mayabang na tao looking down on others. Minamaliit niya ang iba dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay mataas. So ang kayabangan ay seryosong kasalanan sa harap ng Diyos. Now ang problema nga din sa kasalanan ito, tulad ng binanggit ko last week, we can easily see it in others, but we hardly see it in ourselves. Ang isang manifestation ng pride na tinitignan natin last week ay yung tinawag na self-boasting o yung pagdi-display ng iyong success, power, even ability in a way that seeks attention and praise from others. Ngunit bilang mga believers, we must replace this kind of sinful and self-boasting with a kind of boasting that is pleasing to God. At ang una ay boasting in the Lord. Pangalawa, boasting in the Lord Jesus Christ and His saving work. And lastly, boast in your weakness, so that as Paul said, that the power of Christ may rest upon you. And today ay pagpapatuloy nating titignan ang iba pang manifestation ng kayabangan at ang mga lunas para dito. So natapos na tayo sa self-boasting at titignan naman natin ang dalawa, self-importance and self-righteousness. So self-importance, first of all, it is thinking highly of yourself. Now, it is related to self-boasting. But ang kaibahan lang is that kung ang self-boasting ay displaying yung success mo, power and ability para mamangha sa iyo ang iba, you seek praise and admiration. But yung self-importance, tinitignan mo ang iyong sarili na mas angat sa iba. No, kinukumpara mo ang iyong sarili na more significant than others. It is thinking too highly of yourself. Now, sobrang taas ng tingin mo sa iyong sarili at dahil dyan ay tinuturing mo yung iba na mababa and insignificant. And one dictionary defines self-importance as refers to an inflated or lavish, sobra-sobra, exaggeration, inflated sense of one's own value or significance, often manifesting as arrogance or pride. At ang salita ng Diyos condemns such kind of attitude at pinagbabawal yan ng Diyos na makita lalo na sa mga mananampalataya sa kanyang iglesia na tinubos ng dugo ni Jesus. Now let's look at, for example, Galatians 2:34. Galatians 2:34. Beginning verse Galatians 2 verse 3. Galatians 6. Galatians 6. Galatians 6. Beginning verse 2. Galatians 6:2. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.
But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor, for each will have to bear his own load. Now, this is in the context of bearing the burden of your brethren. Now, whatever it may be, yung dinadalang pasanin ng iyong kapatid na makikita natin doon na marahil nagpapahina sa kanya spiritually or nagpapalayo sa kanya sa Panginoon, as with the case in verse 1 na kung may nahulog sa kasalanan ang iyong kapatid, we as his or her brethren, we are called to bear it. We are called to help him or her overcome yung kanyang pinagdadaanan upang siya ay ma-restore. At kung gawin natin yan, we fulfill the law of Christ, which is love your neighbor as yourself, loving our brethren as Christ has loved us. And then Paul explains, ngunit kung mataas ang tingin mo sa iyong sarili, no, you think you are something, when in fact you are nothing, ay dinadaya mo ang iyong sarili. So in other words, pride or self-importance in this matter hinders us to help our brethren to carry their burdens and help them to be restored. So kung ang tingin mo sa iyong sarili, di ba? Mas angat ka kaysa sa iyong kapatid sa Panginoon in terms of spirituality, hindi ka tutulong to bear yung burden ng iyong kapatid, to restore him or her kung meron siyang spiritual failure. Instead of helping and restoring that brother or sister who is failing spiritually or heavy burden, ang isang taong sa iglesia na mataas ang tingin sa kanyang sarili, would say na, hayaan ko na lang siya sa kanyang pinagdadaanan. Bahala siya dyan sa kagagawan niya naman yan, kung bakit siya napasok sa ganyang kalagayan. Even yung arrogant person in the church would say sa kapatid sa Panginoon na naliligaw ng landas, ano ba yan? Nahulog pa siya sa ganyang pagkakamali. Di ba? Kung ako yan, hindi ako magkakaganyan. And so, you think na hindi ka mahuhulog sa temptation na kinahulugan ng iyong kapatid, and thus, thinking highly of yourself is a hindrance to forbear and have sympathy towards our brethren, especially those who are struggling spiritually. So that kind of person in the church, arrogant and mataas ang tingin sa sarili, don't help the stumbling believers because he or she feels superior. At bakit ang iba ay nagkakaroon ng gantong pangungugali? Sinabi ni Paul, he deceives himself, and in verse 4, but let each one test his own work, then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. In other words, thinking highly of oneself results from inflated view of oneself or overestimating oneself. Ang labis na pagtingin sa sarili ay bunga ng labis na pagpapahalaga sa sariling kakayanan o halaga. Hindi mo ine-estimate, no, in the light of the context na ikaw man din ay merong pangkahinaan. Malapit ka pa din sa temptasyon at anumang spiritual achievements, ang matanggap mo ito ay galing sa Panginoon at biyaya niya sa iyong buhay. 'Di ba? Nasa maayos kang kalagayan ngayon spiritually or even materially dahil yan sa biyaya sa iyo ng Diyos. Now, alam nyo, mahirap yung gantong pangungugali sa loob ng iglesia. Dahil ang taong thinking highly of oneself, wala siyang bukang bibig kundi yung kanyang sarili, sa kanyang sariling dunong, sariling achievements and success. No, nais niya na lagi siyang bida sa mga usapan at madali niyang pulaan ng iba at lagi niyang kinukumpara ang sarili niya sa iba na siya yung mas angat. Dahil ang tingin niya, mas angat siya, he or she thinks na aksaya lang sa oras. Yung tulungan yung kapatid na natisod sa kasalanan. Or dili kaya merong mabigat na pasanin sa buhay. Nakakulungkot na pag-iisip, sinabi ng isang writer
At hayaan niyong isalin ko ulit sa Tagalog. It was taken from Thomas Schreiner. Sabi doon, madalas kong naiisip na kung sakaling ako'y nahulog sa kasalanan, ipinapanalangin kong huwag sana akong mapunta sa kamay ng mga mapanghusga, mapanuligsa, at mapagmataas na nag-aakalang sila'y matuwid sa loob ng iglesia. At sinabi niya, mas gugustuhin ko pang mapunta sa kamay ng mga taga-benta ng alak, mga babaeng nagbebenta ng aliw o mga nagtutulak ng ilegal na droga, dahil ang mga taong iyon ay hindi siya i-judge, sapagkat ang mga taong ganon, yung mga matataas ang tingin sa sarili sa loob ng iglesia, ay dudurugin ako sa pamamagitan ng kanilang mahaba, walang tigil at mapanirang mga dila ng chismis hanggang sa wala nang matira sa akin. You see how dangerous that kind of person or people in the church. And so mga kapatid, isang paalala sa atin. No, ang ating iglesia, ang ating fellowship ay hindi avenue para magpataasan tayo. Magpahusayan tayo o mamatahin natin o i-judge natin wrongly yung mga taong hindi umaabot sa ating standard or i-neglect natin yung mga kapatid natin na may struggle because we think we are superior than them. Our church should be marked by love for our neighbor, forbearance to those who are spiritually struggling, and humility in serving one another. At ano ang gamot dito? It's cure. Ano ang lunas sa gantong panguugali na self-importance? Ang unang lunas is that making an accurate evaluation of one's spiritual gifts and growth. Ang pagkakaroon ng wastong pagsusuri sa sariling spiritual na kaloob at paglago. Turn with me in Romans 12, kung saan binanggit itong salita na ito. Romans chapter 12 and verse 3 and following, sinabi dito, "For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them," etc. Now again, dito ay sinasabi ni Pablo sa context ng spiritual gifts sa mga believers, don't be highly minded about yourself. Don't be a person who think you know it all or you think you are superior because of your spiritual gifts and knowledge. Dahil kung ganyan ang iyong attitude, lalo na pagdating sa loob ng iglesia at pag-exercise ng spiritual gifts, dahil gusto mo ikaw ang bida sa lahat, maangkin mo ang hindi mo naman spiritual gifts. Kung sa Tagalog pa, pwede kang magdunong-dunungan. No, halimbawa, no, hindi ka naman gifted sa pagtuturo or sa pastorate. Tapos, sa mga usapan, gusto mo yung idea mo or opinion mo sa isang bagay ang dapat i-preach ng pastor. No, ang dami ngayong ganyan sadly, sa mga Reformed churches. Parang yung binanggit minsan ni pastor na yung usurping yung authority ng kanilang pastor kasi yung tinuturo ng kanilang pastor or theological inclination ng pastor ay nagdi-disagree siya. O kaya naman may nabasang book na high siya doon pero yung doctrine na tinuturo doon ay hindi pinanghahawakan ng pastor. So kapag mataas ang tingin mo sa iyong sarili at ang tingin mo mas madunong ka sa pastor, you will start na ikalat sa congregation and you will start to show yourself na mas mahusay kesa sa iba. Now, hindi lang yan sa ganyang spiritual gifts. Ganun din sa iba, binanggit ni Pablo,
prophecy, service, generosity, acts of mercy. May danger na gawin mo ang lahat ng mga yan na may pagyayabang. And let me say this, if you exercise those spiritual gifts with pride, it will become ugly. Kaya't sinasabi ni Pablo, know your spiritual gifts, know your place in the church, alamin mo din kung nasan ka na ngayon spiritually. Di ba, hindi naman pwede na bago ka palang member or believer, gusto mo, dapat iboto nyo akong deacon ng church. Di ba, gawin nyo akong worship leader agad. Ako yung maglilid ng scripture reading. No, know your spiritual gifts, mag-excel ka dito, kung isa lang yan, dalawa lang yan, no, maging faithful ka sa paggamit niyan, tanggalin mo sa iyong isipan yung katulad ng sinabi ni Rob Ventura, being a constant braggart, showman and know-it-all man, a legend in your own mind. And let me say this, also, wag naman din tayo magkaroon ng false humility. Now, what I mean is that, yung attitude ba na, sila na lang dyan, no, dito na lang ako, tahimik sa isang sulok, hindi ko i-exercise yung spiritual gifts ko, hayaan ko ang iba mag-exercise lang kanila, that's false humility. Sinasabi ni Paul, each one of us, bawat believers, bago ka mang member o matagal ka ng member ng iglesia, meron kang kaloob na marapat mong i-exercise at mag-excel ka dyan para sa ikabubuti ng buong katawan. And so, ang mga unang lunas sa pride of self-importance ay making an accurate evaluation of one's spiritual gifts and growth. But yung pangalawa, exercise a loving concern for the well-being of others. Diba? Dahil ang pride of self-importance or thinking highly of yourself ay laging nakatingin sa sarili, sa kanyang sariling kapakanan. Palitan mo ito ng pag-exercise ng kabutihan, ng loving concern para sa kapakanan ng iba. Let's look at Philippians 2:3. Philippians 2:3 kung saan binanggit din ang salitang ito. Philippians chapter 2 verse 3. It says, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So binanggit ni Pablo yung salitang conceit. That word, it means highly exaggerated view of self. At binanggit ni Pablo yung selfish ambition. Di ba? Makasariling pagnanasa for the sake of personal gratification or advantage. So sinasabi dito ni Pablo sa mga believers, wag ganyan mamayani, wag ang ganyang ugali ang mamayani sa loob ng iglesia. Bagkos marapat niyong tignan na kilalanin mo, count, reckon, arrive in a conclusion based on truth na ang iba ay mas higit sa iyo at mas able din kesa sa iyo. Alam nyo, mahirap yang gawin. 'Di ba? At mag-struggle ka talaga kung ang tingin mo sa iyong sarili superior ka sa lahat. Or mas maalam pa sa lahat ng bagay. That's a pride of self-importance. Rather, Paul said, look not only to your own interest, sa iyong sarili lang kapakanan, but to the interest of others. Meaning, be others-oriented, exercise charity, exercise loving concern, especially to your brethren in the church. Acknowledging na ikaw man din ay saved by grace, have been helped by God, you are who you are right now, at kung anumang narating mo in your Christian life, it is because of God's grace. At sa mga susunod na passage, nagbigay si Pablo ng dakilang motivation for us.
to exercise humility, a loving concern for our brethren, dahil ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Do siya ay mas dakila at mataas, Son of God, He became man for what? For our good. For us to be saved. Naging alipin siya, nagsilbi siya para sa kapakanan ng iba, kung iyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nagpakababa, nagsilbi para sa kapakanan ng ibang tao, ng kanyang mga disciples, marapat na ganun din ang ating pangungugali. But lastly, associate with the lowly. With the lowly, hindi lonely, but lowly. Meaning, mga taong kapos sa buhay, people lacking wealth, status, education, or influence. Sinabi sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Again. Beginning verse 16. Sinabi doon, live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight or estimation. Do not be haughty, that is high-minded, full of self-importance, but associate with the lowly. Now, hindi sinasabi dito ni Pablo na wag na tayong makipaghalubilo sa mga in high positions of wealth or influence, 'di ba, yung mga mayayaman at matatalino sa loob ng iglesia. But as far as our service is concerned, we are called to associate with the lowly, not because they are more important, but because they are more in need of our help. They need our help. Kung sila ay kapos sa buhay, kung sila ay naghihirap, pero kung mataas ang tingin mo sa iyong sarili, di ba, you won't bother associating with the lowly. Ngunit kung ikaw ay may kababaan ng loob, di ba, hindi mo ini-snub yung mga lowly people in the church. So there's no place for partiality in the church. There's no place for being proud. Maybe because of your high status in life. You are to treat your brethren equally in the church. A humble person shows no partiality or favoritism in the church. At sa pag-associate mo sa mga lowly in the church, lalo na yung mga kapatid mo sa Panginoon, di ba? You will be humble. How? Dahil makikita mo, wala naman talaga kayong pinag-iba. Kapwa kayo niligtas ng Panginoon at dahil lang sa biyaya ng Diyos kung bakit mo nadating yung status mo ngayon sa buhay na medyo nakakaluwang-luwang sa buhay, medyo maalwan ang iyong buhay. And so kung andyan ka sa status na yan, sinasabi ni Pablo, do not think highly of yourself. Do not be proud of what you have right now because of God's grace and mercy toward you. And be prepared to help your lowly brethren in the church. Dahil anytime, kayang bawiin ng Diyos kung anong meron ka. Ba, yung yaman mo, pera mo, yung lakas mo, talino mo, sa isang iglap, kayang tanggalin niya ng Diyos. And so be humble. Do not be wise in your own sight. And that leads us sa pangatlong manifestation ng kayabangan. At ito yung self-righteousness. Self-righteousness. It is, as Jerry Bridges defined it, expresses itself in a feeling of moral superiority with respect to other people. So ito yung isang klaseng ng kayabangan na ang tingin mo ay mas banal ka sa iba. No, mas matuwid ka sa iba. That is the holier than thou kind of attitude. So, may kita natin ito madalas sa mga Pharisees at religious leader na kinakaharap ng ating Panginoon. For example, in Luke 18:9 following, 'di ba? Ito yung parable na binanggit ni Jesus para sa mga nagtitiwala
sa kanilang sariling kabanalan at katuwiran, at tinuturing nila yung iba with contempt, with pagmamata. Sabi doon in verse 10, let me read sa Tagalog, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, O Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga maninikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya naman ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tingnan man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanana og patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap or justified sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ang ganyang pagiging self-righteousness, yung minamata mo ang iba dahil sa iyong estimation, mas matuwid ka kesa sa iba. Hindi ba't ganyan ang bukang bibig ng mga religious leader concerning sa pakikihalubilo ni Jesus sa mga sinners and tax collectors? Sinabi sa Matthew 9:10, and Jesus reclined at the table in the house. Behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, ito na naman yung mga mayayabang, they said to his disciples, why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? Diba? Kasi sa kanilang panahon, yung mga ganyang klaseng tao, mga ceremonially unclean. Ang tingin nila, ng mga Hudyo sa kanila, tingin nila sila ay malinis, matuwid, kasi hindi nila ginagawa yung kasalanan ng ibang tao. They feel morally superior because they are not like those people na mga tax collectors and sinners. Kaya't nagugulat sila, ba't si Jesus? Diba, isang Hudyo, isang rabay, ay nakakahalubilo sa kanila. Sa paningin nila, dapat mga Pharisees, diba, dapat sa aming mga Pharisees, sa mga pangkat namin na matutuwid, sa amin ka nakikisama, Jesus. At hindi sa mga sinners. This pride of moral self-righteousness are very common sa ating panahon. Hindi lang sa loob ng iglesia, maging sa politics, sa ating culture. Diba, yung thinking na hindi naman ako kasing sama ng iba. So you feel na mas angat ka sa iba kasi hindi mo ginagawa ang kasalanan na ginagawa ng iba. Lalo na yung mga scandalous sins. Sinabi again ni Jerry Bridges sa kanyang book, Respectable Sins, the sin of moral superiority and self-righteousness is easy to fall into today when the society as a whole is openly committing or condoning such flagrant sins as immorality, easy divorce, homosexual lifestyle, abortion, drunkenness, and drug use, avarice, and other flagrant and scandalous sins. Because we don't commit those sins, he said, we tend to feel morally superior and look with a certain amount of disdain or contempt on those who do. Diba, yung mga gantong pagyayabang, iniisip din nila na dahil mas matuwid sila kaysa sa iba, dapat pakinggan nyo sila. Dapat makinig kayo sa sasabihin nila. Sila yung standard nyo ng moralidad at sila dapat yung inyong pinapakinggan. Now, meron din namang isang klase ng self-righteousness na legalistic naman. For example, in Romans 2, dito ay inaatake ni Pablo yung self-righteous na Hudyo na iniisip nila dahil hindi nila ginagawa yung kasalanan ng mga Hintil, ay sila ay matuwid. They establish their own way of righteousness para maligtas at sila ay hindi deserving
ng paghahatol ng Diyos. Yung paghahatol ng Diyos, dapat lang yon sa mga hentil. Diba? Dapat lang yon sa mga immoral, sa mga kriminal. Kaya't sinabi ni Pablo in verse 1 of chapter 2, therefore you have no excuse, O man. Now again, yung salitang O man, it is a single imaginary person, represents an entire group of people, in this case, yung mga Hudyo. So every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things. Now, ang punto dito ni Pablo, kung gina-justify natin na okay tayo sa Panginoon, dahil meron pang mas malala ang kasalanan kesa sa ginagawa natin, at iniisip natin na yung sarili nating katuwiran ang daan sa kaligtasan, at ang iba ay sa paghahatol ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, dahil yung kasalanan nila mas worse kesa sa atin, yan ay self-righteousness, yan ay pagyayabang, na kinokondena mo ang kasalanan ng iba na ikaw din mismo ay ginagawa mo. Diba? Ito yung kalagayan na ina-address dito ni Pablo. Mga self-righteous people thinking na okay sila sa Panginoon dahil ang tingin nila morally superior sila, at tinitignan nila ang iba na mas malala kesa sa kanila at mas makasalanan kesa sa kanila. So, hindi ba't ganyan ang pananaw ng maraming tao sa ating panahon? Iniisip ng iba na makakapasok sila sa langit dahil hindi naman sila kasing sama ng kapitbahay nila. O mga kakilala nila na marahil nakakagawa ng krimen o nakulong. Tinitignan nila ang kanilang sarili na mas banal sa iba. Yung holier than thou na attitude. No, tinitignan nila ang kanilang sarili na morally superior to others. Ngunit sinasabi ni Pablo, lahat ng tao, whether you are a Jew or a Gentile, lahat ng tao ay hiwalay kay Kristo, ay napapasailalim ng kasalanan. Lahat ng mga kasalanan ay kinakailangan ng tagapagligtas. At kung kinokondena mo ang kasalanan ng iba na siya mo din namang ginagawa, yan ay hypocrisy. Yan ay kayabangan at self-righteousness. And later in that passage, ay i-expose pa ni Pablo yung self-righteousness. Nasasabihin niya, you then who teach others, do you not teach yourself? Diba? While you preach against stealing, do you steal? Ganito ang ginagawa ng mga tao na ina-address ni Paul. Kinokondena nila ang kasalanan ng iba. Ikaw, mangangalon niya, ikaw mamamatay ng tao, ikaw chismoso, etc. Nararapat kang parusahan. Pero ako, good boy to. Diba? Di ko ginagawa yung ginagawa nyo, di ako kasing sama ng katulad nyo. Tapos yung buhay pa nila yung gagawin nilang standard na dapat tularan para paboran din sila ng Diyos. Walang pagsusuri sa kanilang puso. Dahil kung susuriin mo ang iyong buhay, madami ka ding kasalanan na makikita mo na guilty ka at nararapat sa kondemnasyon mula sa Diyos. And so, anong lunas dito? First, by seeking an attitude of humility based on the truth that I am who I am by the grace of God. Diba? Although parang cliche na to yung pananalitang iyan para sa iba, by God's grace. But indeed, it is true for all of us. Sabi nga ng, di ba, yung may isang libro na Putting Amazing Back into Grace. Patuloy tayong mamangha sa ginawa ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung tayo man ay mananampalataya ngayon at namumuhay tayo ng may katuwiran, we seek to live morally upright. It is because of God's amazing grace prevailing in our lives. Dahil lang sa biyaya ng Diyos kung bakit na iba yung buhay natin. Kumpara noong hindi pa tayo mananampalataya.
Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, baka yung mga kasalanan na madali nating kondenahin sa iba ay mas worse pa tayo kung hindi tayo niligtas ng Diyos. Of course, far from tolerating yung kasalanan ng ating society. But if we think we are morally superior and we think na dapat sa atin yung pabor ng Diyos dahil mas matuwid tayo kaysa sa iba, that's Pharisaical attitude. Para tayo mga Pariseo na mga self-righteous. We cannot really boast anumang spiritual maturity na nakamtan natin. Anumang success natin sa ating Christian life. It is only by His grace. Let me quote yung sinabi ni Pastor Noel Espinosa. Sabi niya, holiness must be pursued consciously, but being holy is not self-conscious. Being holy is not self-conscious. Diba? Self-conscious ka kung ano ang tingin ng iba sa'yo sa pinapakita mong kabanalan, and you are seeking praise and admonition sa pinapakita mong kabanalan. Wala yung pinagkaiba sa mga self-righteous Pharisees. They love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, and that they may be seen by others. No, they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. But then, meron din isang muka ang pride of self-righteousness, closely akin to moral pride, and that is doctrinal pride. Yun bang ipagyayabang dahil sa doktrina na iyong pinanghawakan? We feel superior to others because we believe our doctrine or beliefs are correct, and we regard anyone who disagrees with us and holds different beliefs as theologically inferior. Nakakahiyamang sabihin. Sabihin ko na anyway. Diba, namamayagpag ito even sa Reformed churches and Rebuffed churches. The pride of correct doctrine. Tinitignan natin ang ibang nating mga kapatid sa Panginoon with contempt, na mga mababang uri. Minamata natin sila dahil hindi sila sang-ayon or iba yung kanilang conviction sa ating pinanghawakan. Sa kabilang banda naman, meron naman na walang pakialam sa doktrina at minamata naman nila o dinidespise nila yung mga nagtsatsaga talagang aralin yung certain doctrine. Diba? Uso yan sa internet. Ang yabang naman ito, nagsulat ng article patungkol sa doctrine of election, sa covenant theology. Pero minsan, hindi din natin sila masisi yung iba dahil nga kung kilala kang mayabang sa personal and how you attack other belief with contempt sa internet, na para bang lumalabas mababang uri ng Christian or Reformed Baptist kung hindi ganito ang view mo sa eschatology, covenant, or anuman, parehong kayabangan. Parang yung isang istorya na narinig ko sa isang pastor, di ko i-mention yung pangalan, sa isang camp, merong lumapit sa kanya. Ang unang bungad agad, at ito ay singles camp, no? Ang unang bungad agad sa kanya, ang tanong sa kanya post-meal ka ba? Diba? Federalist ka ba? At ang naging flow ng kanilang usapan ay sa mga doktrina na hindi sila nag-i-agree kesa sa mga bagay muna na nag-a-agree sila. Diba? Tularan nyo kami pag tinanong kayo, ano ka? Post-meal or a-meal? Sabihin nyo, pro-meal kayo. Plus iron. No? Diyan tayo magkakasundo dahil pampalakas yan ng katawan. Nangyayari ngayon sa atin yan, sadly, tinitignan ng iba yung kapatid nila sa Panginoon, na iba yung doctrinal view at convictions with contempt. Na merong pagmamaliit. Now, hindi ko sinasabi that we should not seek to know the truths of the Scripture or study doctrine and theology. We need good theology and right doctrine.
In 1 Corinthians 8, Paul addresses yung gantong klaseng pagyayabang, di ba? Ito yung issue concerning food that had been offered to idols. At ang ibang believers in Corinth ay concluded na ito ay nasasaklaw sa tinatawag na Christian liberty, at nag-agree naman dito si Pablo. Di ba na yung practice na eating food that had been offered to idols fell within the bounds of Christian liberty. But Paul rebuked them for their doctrinal pride. Di ba? Tama yung kanilang knowledge and conviction, but yung kanilang conviction resulted from their belief ay nagdulot for some of them to be proud. Hindi na iniisip ng iba kung magiging katisuran ba ito sa pag-practice nila ng kanilang Christian liberty. Kaya't sinabi ni Pablo, una pa lang, di ba, sa Christian liberty, verse 1, now concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge, and this knowledge puffs up, but love builds up. Ito yung danger kapag sa tingin mo, mas marami kang nalalaman kesa sa iba. Or mas knowledgeable ka kesa sa iba. And you think you are superior, na magre-resulta ito sa kayabangan. At sinasabi dito ni Pablo, knowledge has to be balanced with love. A knowledge of a person can be of great help to those who need teaching, diba, sa mga gustong matuto, but knowledge also can be a hindrance instead of help. Lalo na kung yung kaalaman mo or conviction mo on a certain doctrine creates an attitude of superiority and pride. At dito nahulog ang ilang believer in Corinth. Sa doctrinal pride. Ang dami nga nilang alam. Tama yung alam nila. Pero hindi nila ito nababalanse sa kanilang buhay at sa kanilang pakikitungo, lalo na sa mga kapatid nila sa Panginoon. Sabi nga ni John MacArthur sa mga gantong tao, some believers in Corinth, they were solid in doctrine, but weak in love. They were strong in self-love, but weak in brotherly love. No, lumaki lang yung kanilang ulo dahil sa knowledge, ngunit ang puso nila ay maliit to accommodate yung kanilang mga struggling and weak brothers and sisters in the Lord. Hindi naging balanse. And so, anong lunas dito sa gantong klaseng kayabangan? First of all, be thankful for the grace in knowing those truths. Whatever it is na katotohanan na nakita mong malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon na pinakita niya ito sa iyo by the Spirit through His words. Diba? Halimbawa, yung doctrines of grace. Yung pinangahawakan nating katuruan bilang mga Reformed Baptists, we need to acknowledge na sa biyaya lamang ng Diyos na mas malinaw natin itong nakita kesa sa ibang mga kapatid sa Panginoon. Biyaya lang din ng Diyos kung bakit tayo naging Reformed Baptist. I was raised sa isang evangelical, charismatic, independent, Baptist church. Halo-halo na. And by the grace of God, I saw from the scriptures yung mga katuruan na pinangahawakan ko ngayon as a Reformed Baptist. Iwasan natin. Iwaksin natin yung attitude na tayo ang mas superior dahil mas naiintindihan natin kaysa sa iba ang tinuturo ng salita ng Diyos regarding to a certain doctrine. Iwasan natin to treat with contempt those who disagree with us. Alam nyo, meron sa 1 Peter 3:15 na salita na madalas na skip eh. Alam nyo yung sinabi sa 1 Peter 3:15? But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Make a defense, apologia.
Pero madalas na nakakalimutan yung sumunod na phrase. Nakapokus lang yung iba doon to defend the faith, to correct those in error. Ngunit ano yung sinabi sa kasunod? Yet do it with gentleness and respect. Even correcting someone in error, it must be in attitude of gentleness and humility and respect. Hindi pagpapahiya or in the spirit of contempt, lalo na kung tunay na kapatid mo sila sa Panginoon. Correcting them in error, yes, but not in the spirit of contempt. And let me say this, social media is not good avenue for that. Talk to the person personally. At hindi yung nagpapasaringan. Let us be zealous for the truth and growing in knowledge, but balance it with humility and love. Dahil napakadelikado. Kung puro kaalaman lang at hindi nagbubunga ng Christ-likeness in our lives. Diba? Anong tawag nyo sa isang tao na sobrang laki ng ulo at maliit ang katawan? That's imbalance. And maybe some of you would say that's a monster. Ganun ang isang taong puro kaalaman lang at hindi nagbubunga ng Christ-likeness in our lives. And even Paul said, we are useless. We are useless. Kung mahusay nga tayo sa certain doctrine, ngunit walang nakikitang pagpapakababa sa ating buhay. Sinabi ng isang pastor, it is possible to hold correct doctrine in an insensitive, proud manner that results in a relational conflict. You can be right doctrinally, yet sinning in a way you use your correct view to think you're better than your brother, or you use it to put him down for being wrong, rather than gently to correct him and build him up. We have to be careful not to compromise the truth, but also be sensitive and gentle in how we try to lead others to the truth. But also ask God in prayer to enable you to hold your doctrinal convictions with the spirit of humility. Now, kahit sa gantong area, malapit pa din tayo sa kayabangan. In fact, I think dito maraming nahuhulog ang mga Christians sa doctrinal pride, yung iba sa denominational pride. Diba? Yung pastor namin sa Reformed tradition talagang mahusay. Walang aabot sa kanilang galing at kaalaman. That's vainglory. Malapit ba din tayo dito? Kaya ipanalangin natin na tulungan tayo ng Diyos. Na lumago tayo sa kaalaman, but at the same time, lumago din tayo sa gentleness and patience and self-control. Hindi yung sasagasaan natin yung gusto nating sagasaan. Dahil lang iba siya sa kanyang conviction sa ilang mga bagay. And I must admit na kami nagtuturo ng salita ng Diyos ay malapit sa gantong klase ng kayabangan. Kung dati, di ba, eager ka to learn from other pastors, from other men. Ngayon, nakikita mo na lumalawak ang impluwensya mo. Siguro dumadami ang followers mo. At yung mga kasabayan mo sa ministry ay napag-iiwanan na in terms of knowledge, in terms of growth of numbers of members sa iglesia. At doon madalas pumapasok ang kayabangan. Hindi lang ito totoo sa mga pastor at nagtuturo ng salita ng Diyos. Totoo din ito sa mga members ng Diyos, na members ng church. When you gain some influence and followers in the church, minsan dyan nagsisimula na you act inside the church as if ikaw yung leader or ikaw yung pastor. Kaya nga nagkaroon ng biruan noon sa church daw na nagkaroon ng, di ba, yung board of demons.
instead of board of deacons. Dahil nagkakaroon sila ng influence inside the church, lahat ng desisyon nila dapat sundin ng members at ng pastor. Dahil kung hindi sumunod ang pastor, kawawa siya dahil yung mga deacons may hawak ng pera. Or yung pastor, di ba, dahil mahusay siya sa doktrina, magsalita. A proud pastor can use the pulpit to attack the members of the church. Na hindi niya kapalagayan siguro ng loob. Mga kapatid, beware of arrogance and pride dahil tulad din ng ibang kasalanan ay ikakabagsak mo ito. Ikasisira ito ng iyong patotoo ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Because let me say this, the gospel makes not a proud, egocentric people, but a humble people who depend upon the grace of God. Suriin mo ang iyong buhay, kapatid. Anong klaseng pagyayabang ang namamayani sa iyong buhay? Whatever manifestation of pride it is, you must kill it by the help of God. And for you, my friends, kung iniisip mo na sa iyong sariling kabutihan ang paraan upang ikaw ay paboran ng Diyos, upang ikaw ay maligtas, yan ay pride of self-righteousness. At dinadaya mo ang iyong sarili. At kung iniisip mo na dahil parents mo Christian, laki kang Sunday school, laki kang sa church, mas marami ka pang alam kesa sa mga bagong members ng church, and that's your basis to be right before a holy God, that's a pride and self-righteousness. You are like the Pharisees and the unbelieving Jews na binanggit sa Romans 2, na iniisip nila hindi sila hahatulan ng Diyos. Dahil kung ikukumpara ang iyong buhay sa iba ay mas matino ka. At yung privilege na natanggap nila ay mas dakila kesa sa iba, and so they think na malilibre sila sa hatol ng Diyos. That's not true. It does not matter kung matagal ka nang umaattend sa church or anak ka ng isang believer, you grew up in a Christian home. It does not matter if you are successful in life, na kung ikukumpara ang success mo sa buhay, kumpara sa mga believers ay hindi sila aabot. If you don't believe in Christ as your only Savior and Lord, you will perish. Hindi ka dapat magyabang sa privileges at material blessings na natanggap mo at na-enjoy mo dito sa mundo, dahil kaloob lamang yan ng Diyos, and any moment ay kayang bawiin ito ng Diyos. So stop your arrogance. Stop your arrogance by rejecting the offer of the gospel to you that makes you a humble person. Bagkus lumapit ka kay Jesus with a contrite spirit and with humility, saying, Lord, have mercy on me, a sinner. And when you surrender your life to Christ, you will have eternal life. You will have a grace of salvation. Because God gives grace to the humble. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming narinig at nakita mula sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lumago sa humility, sa pag-ibig, sa pagpapakumbaba, at hindi sa kayabangan. Salamat po mula sa inyong mga salita. In Christ's name, Amen.